Hello, Martes. Yun. Andyan pa po ba kayo? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. Harapin po natin ang ating mga katabi. Harap, magkatabi. Magharapan po tayo. Ayan. Oh. Hanap kayo ng katabi nyo kung wala kayong katabi. Harap. Magharap-harap muna po tayo. Yan. At sabihin mo sa iyong kaharap, kapatid, ako'y nagagalak na ikaw ay kasama kong magpupuri sa ating Diyos na buhay. O kamayan nyo naman yung mga kaharap ninyo. Ayan. Tayo po'y dumalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Sa inyo po kami dumudulog, sa inyo po kami lumalapit. Batid mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Wala po kaming maitatago, wala po kaming maililihim. Salamat sa kalayaan na kami po, Panginoon, ay makatitiyak na sa amin pong pagdulog sa inyo, kayo po, Panginoon, ay nakikinig. Bukas ang iyong mga pandinig upang pakinggan ang hibik ng puso ng iyong mga anak. Binubuksan po namin, Panginoon, ang aming mga puso, malayang makapasok ang iyong salita, at makaniig namin ang iyong Santong Espiritu. Anumang bagay na humahadlang o maaaring humadlang sa amin pong malayang paglapit sa inyo, tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay mapagtagumpayan. Sa pangalan mo lamang, Jesus, ang lahat ng ito ay amin pong sinasaway, amin po itong hinahadlangan. Sa pangalan mo lamang, Jesus, at malaya po kami, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka, at patuloy na alalahanin, O Diyos, ang kabutihan mo. Simula pa, Panginoon, nang kami, Panginoon, ay makakilala sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Samahan mo kami sa amin pong pagpasisimula ng bago pong aralin, bago pong tema sa buwan po ng Setyembre. At nawa, Panginoon, ang mga salitang ito, O Diyos, ay tunay nga na maging kalakasan po at pagpapaalala sa amin kung gaano ka kabuti at ano ang ginawa mo sa aming mga buhay at patuloy mong ginagawa pa sa bawat isa sa amin. Kaya muli, Ikaw, Lord, ang maparangalan, Ikaw ang malugod, Ikaw, Lord, O Diyos, ang mapasalamatan sa araw na ito. Pupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen. Okay, habang ako po, sige po, maaari na po tayo makaupo. Habang ako po ay nakatayo sa pulpitong ito, ang aking pong anak na si Jed ay kasalukuyang kumukuha ng kanyang bar exam. At loobin nawa kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay ng aking anak. Iyon ang makapangyari. Hindi ko alam kung susunod po ang iba naming mga anak. Dahil kaarawan po ngayon ang aking pong mahal na biyanan. Siya po ay 86 years old na. Awa ng Diyos. At malakas pa naman. Kaya kahapon ay nagkaroon po ng advance family celebration. Kaya ako'y nagpupuri, bagamat ako'y wala ng mga magulang, sa pamamagitan man lang ng pagpapaabot ng pagpapasalamat at pagkilala sa kabutihan ng Diyos, ay sa biyanan ko na lamang po idinadaan. Wala na po akong nanay at wala na rin po akong tatay. Kaya nainggit ako sa asawa ko, meron pa siyang nanay. Wala akong pagsumbungan. Kay Lord na lang. Uli, mga kapatid, yan po ang ating tema. Enjoy LTV Smart Function by Connecting to a Network. Yan po ang ating tema. Wala bang nakaalala na i-flash yung ating pong tema for the month of September? Kailangan pa bang i-memorize yan? So, ang ating pong tema sa buwan po ng September ay Walking in Wisdom
chasing opportunities. Hinango po natin yan sa Ephesians chapter 5, 15 to 21. Okay, ulitin ko po, walking in wisdom, chasing opportunities. Mahalaga po na we need to go back to the basic. No? Kasi kung titignan po natin ang nilalaman ng mga talatang ito, tayo po ay mapaalalahanan, mga kapatid. Meron akong narinig na isang mangangaral, sabi niya, it is possible to hear a very good preaching but in a bad timing. Very good preaching in a bad timing. Maganda ang mensahe, wala namang panahong makinig. O maaring wala sa panahon ng pakikinig ang dapat na nakapakinig. This is just to remind us, again and again, mga kapatid, how serious God is in terms of how we should live our lives. Particular ang Panginoon dyan, mga kapatid. Wala pong ano yan. Non-negotiable po yan. It is what it is. Ika nga. So, to begin with, ang chapter 5, mga kapatid, ay nahahati sa dalawa. First, 1, 2, 3 chapters, and then 4, 5, 6 chapters. Okay? Ang Ephesians ay nagpapahayag ng ano ang ginawa ng Diyos una sa lahat sa atin. Pero kung mapapansin niyo pagdating po ng chapter 4, 5, 6, bigla pong nag-shift. No? Anong ibig sabihin nun? Seryoso ang Diyos sa buhay natin. Seryoso ang Diyos sa mga ginagawa niya sa atin. Hindi po kailanman nagbibiro ang Diyos. Hindi po kailanman magkakamali ang Panginoon. Pero on the other side of the coin, mga kapatid, meron po tayong dapat na maintindihan. So bago ang lahat, nire-recognize ko ang ating pong kapatid, si Brother Leopoldo, 4th time. At si Brother Rodel, 1st time. Na naman. At siyempre, salamat sa presensya ng ating mga kapatid, kay Pastor Bal, kay Sister Ina, kay Lydia, kay Yula, kay Paris, at kay Brave. Salamat sa Diyos. Ayan. So, we need to go back to the basic. Lahat po doon. Ang sabi po, magsisimula po ako sa Proverbs chapter 1. Bago po nabuo ang temang ito, may proseso pong pinagdaanan, mga kapatid. Bagamat naalala ko na may mga pagkakataon na natalakay natin ito. But this time around, meron po tayong dapat na higit pang lalong maintindihan. No? It is not perfection that God wants us to be thinking about. Hindi po perfection ang hinahanap sa atin ng Panginoon, kundi progression. It is the progression, nagpapatuloy. Ang sabi po ng Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. So ulitin ko po, according to the man who wrote this, the wisest man ever lived on earth during his time, and even most probably, even this time, we may still consider him to be the wisest. Ang sabi po niya, the fear o ang malalim, banal na pagkatakot sa Diyos ang siyang pasimula ng karunungan. Pero may salitang but eh. Pag nagbabasa po kayo ng Biblia at nakakita kayo ng salitang but, ano po yan? Ringer po yan. Stinger, ringer, or something that you need to fully consider
Tatlong letra, but malaki po ang kahulugan niyan grammatically speaking. Oh? But, ngunit, fools despise wisdom and discipline. Natapos ba doon? Nasa Proverbs pa rin po tayo. Let's turn to chapter 9 of Book of Proverbs. Chapter 9, verse 10. Ulitin ko po yung 7 for the third time. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and discipline. Sa chapter 9 ng Proverbs, verse 10, sabi niya doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanina, knowledge. Ngayon, wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. Mahalaga na atin pong lubos na maisapuso ang dalawang talatang ito. Bagamat lahat naman po ng nakasulat sa Biblia ay worthy of consideration. Ang salita ng Diyos ay mangungusap base sa iyong pananampalataya, base sa iyong kalagayan, base sa pagnanais mo, lalong-lalo na sa pagsunod mo, because you are not obligated to obey, Lord. You are not obligated. But you are instructed. Kumbaga sa turo ng mga guro sa paaralan, ang guro ay nagtuturo pero hindi niya kayang obligahin ang kanyang estudyante na seryosohin ang kanyang pagtuturo. In the same manner, pagdating po sa bahay, one of the function by which God ordained parents is to what? Mold. Magmolde o maghubog ng isang tao sa buong pagkatao, head to toe. Mula utak hanggang paa. Mula kaalaman hanggang sa pagsunod. Huhubugin nyo ng magulang. Kaya malaki ang responsibilidad ng magiging magulang sapagkat paano siya magtuturo kung wala po siyang ituturo. So makita po natin yung proseso ng Panginoon, yung paraan ng Panginoon, paano niya ipinararating yung gusto niya, hindi biglaan. Merong proseso, kaya nga napakahalaga na magsimula po tayo doon sa pinaka-inordanihang institusyon, which is the family. I always revert back to the family because family is foundational. This is the breeding ground. Dito po lahat nagsisimula. Dito po lahat nagmumula. Dito po lahat nagkakaroon ng hubog, ng korte, at kung ano na pang pwede nating maidikit, lalong-lalo na when it comes to the full development of a person. Full development. Kaya hindi pwedeng dito ka lang magaling, wala ka dito. So, meron kang utak, meron kang kamay, meron kang paa, higit sa lahat, meron kang puso. All of those are designed by God by which yung proseso, isang bagay na wala sa kabataan ngayon ay proseso. Lumagpas na po sila. Wala nang proseso. So again, we need to go back. Again, verse 10 ng chapter 9 to corroborate chapter 1, Proverbs verse 7 at 9 verse 10, the fear. Kailangan po nating magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Doon magsisimula ang lahat. Kasi ang walang pagkatakot sa Diyos, ang tawag po doon ay fool, hangal, naive, ignorante. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito po ang problema ngayon, mga kapatid. Knowledge and wisdom, na pag-aano po natin na-eclipse po natin. Akala natin ang knowledge ay wisdom. No. Mga kapatid, hindi po. And knowledge of the Holy One is
understanding. So, punta po tayo sa Ephesians. Nagsimula ang Ephesians sa chapter 5, verse 1. Bago po tayo doon sa passage po natin, ang sabi po dito, be imitators of God. Therefore, as dearly loved children, and live a life of love. So, there is the purpose, no? Meron po talagang layunin kung bakit ka may buhay. May layunin ng Diyos bakit ka may hininga. At yung hiningang yan ay sukat ng Panginoon. Hindi ka lalagpas doon sa kanyang duration. Di ba nakakita kayo ng flask? Ano ba yung flask? Yun po yung ginagamit sa laboratorio na meron pong guhit-guhit. O ang sinasabi po natin yun yung graduation. No? Merong guhit-guhit. Ang sabi ng Biblia, you're given by God 70 years. Perfection ang ibig sabihin nun. Full measure yon. Yun ang ibig sabihin ng 10-10 ng John. Siksik. Life to the fullest. Maaring lumagpas ka sa 70. Pero yun ang takdang panahon na kapag dating sa kaalaman sa Diyos, nakapalaob na doon. Kaya huwag kang lalagpas ng 70 na hindi mo nakilala ang Diyos. Na hindi mo naging kasiyahan ang Diyos, doon nakasalalay ang lahat. Sapagkat according to sa Westminster Shorter Catechism, ang mataas na katungkulan ng tao ay dito nakasalalay. To know God and to enjoy Him forever. So your enjoyment should not and must not detach from the source of all joy and contentment, which is God Himself. Hanggat hindi ka nakakontento sa Panginoon, there will be no contentment waiting for you. Because the ultimate contentment of man relies heavily, can you find fulfillment in the person of Christ. Kaya kahit na meron kang pera, kahit na marami kang ari-arian, kahit na nasa inang lahat, there is what you call this longing. Ano ba yung longing? Meron kang pagnanais. Meron kang pagnanasa na alam mong meron yon, pero hindi mo matagpuan at hindi mo makita at hindi mo maging sayo, no? Manatili sayo. Kaya napakapalad na ang tao ay merong Diyos. Napakapalad na ang tao ay merong salita ng Diyos sa kanyang puso. At mapalad ang taong ang Diyos ang kanyang pinagkakatiwalaan, wala lang iba. So, basahin ko lang muna po ito so as for us to take a bird's eye view ng atin pong tema. Ayan, walking in wisdom, chasing opportunities. Gawin mo ng 21 yan, 15 to 21. So, doon pa rin po tayo sa Ephesians. This time, punta po ako sa chapter 4. So, I tell you this, and insist on it, verse 17 ng Ephesians. So, I tell you this, and insist on it, in the Lord, that you must no longer live as Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. So, tingnan muna po natin yung salitang hintil. Alam natin ang mga Hebrew or mga Israelita ay pinili ng Diyos at ang Diyos inilapit niya ang puso sa mga Israelita out of nothing. Bumuo siya ng kalipunan ng mga tao
At yun ang kanyang pinagpala, tinangkilik, inalagaan, ginabayan, pinagtanggol, pinakain, binusog, minahal, binigyan ng pangako, pinagpakitaan ng maraming himala. At kung tutuusin, talagang nakakaingit ang mga Israelita, mga kapatid. Kung tutuusin, nakakaingit sila. At sa tuwing maalala nyo ang salitang Israel, huwag nyong ihiwalay ang sarili nyo doon, sapagkat yun ang salamin ng ating pagkatao. Kung gaano naging matigas ang puso, ang ulo ng Israel, yan ka. Kung gaanong sa lahat ng kabutihan ng Diyos, kung paanong lahat ng himala ng Panginoon ay ipinakita na sa mga Israelita, tinalikuran pa siya, ikaw pa rin yon. Ako pa rin yon. Kung paanong sa paulit-ulit na pagkakasala sa tuwing tatawag ang Israel, lumalapit ang Diyos, bumababa ang Diyos, tinutulungan ng Diyos, ikaw pa rin yon. Tayo pa rin yon, mga kapatid. Sa tuwing tayo ay nakukubkob o sila ay nakukubkob ng kaaway dahil na rin sa kanilang katigasan, sa kanilang pagsuway, ang Diyos ay nagtatayo ng isang tao para pamunuan ang bansang Israel. Tayo pa rin yon, mga kapatid. So, do not even dare try to detach yourself, especially when you're looking at the word Israel. Hindi lang po siya bansa, hindi lamang po siya tao. Ito po ay may kaugnayan sa iyo. Ito ay may kaugnayan sa atin. Sapagkat kung ano ang ipinakita nilang ugali, iyan ang ipinapakita po natin ngayon. At nababatid ko, maraming beses po tayong tumatawag sa Panginoon. And each time na tumatawag ka sa Panginoon, totoo man ang hindi, tumutugon ng Diyos. Di mo lang siguro napapansin. Pero ayaw ng Diyos na manatili ka doon. Kaya nga sinasabi dito, do not, sabi doon, you must no longer live as the Gentiles do. Ano ba ang Gentiles? Kabaligtaran ng mga Israelita. Ito po ay walang kinikilalang Diyos. O meron naman sila maraming Diyos. Ang buhay ng Israel o ang buhay ng mga Hebrew ay lagi nakapaloob kay Yahweh. Kaya pagdating sa ilang, may pagkakataon na inutusan ng Panginoon si Abraham na magtayo ng altar. At mula sa altar, naging tabernakulo. Mula sa tabernakulo ay naging templo. Lahat yun nasira. Lahat yun nawala. Anong sumulpot ngayon? Churches, buildings, at lahat ng yun ay mawawala. Sapagkat ang totoong templo ay walang iba kundi ikaw. Ay saan ba nananahan ang Diyos? Sa templo. May langit, pero pinili ng Diyos manahan sa templo. Ganon ka-importante sa Panginoon. Kung ang dyablo pinipilit kanyang agawin sa Panginoon, kung ang Panginoon sinisikap niya na ikaw ay manatili sa Kanya, gaano ka kahalaga? Pinag-aagawan ka ng dyablo at ng Panginoon. Gaano ka kahalaga? Think about it. Tapos, inaabuso mo ang katawan mo. You are important to God because God is taking care of you. And you are also important to the enemy because you're the image of God. He wants to destroy God, but he cannot do it directly, so he will go direct to you. Because when you are destroyed, napapahiya ang Panginoon. Gusto mo bang mapahiya ang Diyos dahil sa iyo? At ayaw niyo yun, di ba? Kasi ayaw niyo magsalita eh. Ayaw niyo mapahiya, baka magkamali kayo ng sagot. So tuloy po natin. Ano ang mga hintil? Ito po yung sinasabing nadiliman ang kanilang mga kaisipan at ang kanilang pangunawa. At sila ay napalayo sa buhay
sa buhay na gusto ng Panginoon para sa kanila. Sapagkat sila ay mga ignorante. Or sabihin natin, ano ba yung ignorante sa Tagalog? Pangit naman kung sabihin ko, napakatanga mo talaga, Jolo. Pangit naman, di ba? Sabihin ko na lang, ikaw talaga mahirang, isip mo, mahirap kang umunawa. Pero ang ibig sabihin na yun, wala kang alam. No? Kahit ang bobo may alam eh. Pero pagdating sa Panginoon, marami pong walang alam. Iba yung wisdom, iba yung knowledge. Knowledge is the process. Wisdom is the implementation and the application. Kaya yung mga taong nagbalik loob sa Panginoon, meron na silang knowledge, meron na silang wisdom. Pero, hindi pa tayo nagtatapos dyan, mga kapatid. Ano pang merong katangian ng mga hintil patungkol sa atin pong tema? Sabi po sa verse 19, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Bisan ang hirap tagalogin itong mga salitang ito eh. Verse 19. Pagdating po sa ang taong manhid, may nararamdaman ba siya? Ay, wala akong kausap. Telebisyon. Ang taong manhid, may nararamdaman ba? Sumagot ka. Kung di naman kayo kinakausap ko yung TV, kinakausap kayo na kinakausap ko, ayaw sumagot. Kapag ikaw ay manhid, may nararamdaman ka ba? Etong tanong, anong sanhi, bakit ka namanhid? Ang pamamanhid eh, hindi po nangyayari ng biglaan. Kaya nga, having lost all sensitivity. Hindi ka nagiging makasalanan ng biglaan. Although meron kang naturalesang masama. Masama ka, pero pag ginagawa mo ang masama, makasalanan ka. Pero masama ka na. Ngayon, take for example the issue that is haunting our beloved country, the Philippines, in terms of flood control. Sanay na ang mga Pilipino sa baha. Manhid na tayo sa baha, di ba? Eh, ba't kailangan pa ng flood control? Sanay ka lang pala sa baha eh. I mean, tingnan po natin yung lohika. Bago pa po itong baha, noon pa man, bago pa dumating ang mga Amerikano, binabaha na po tayo. Look back to the history. Hindi po ito nangyari dahil sa walang puno. Abay, napakaraming puno noon. Si Ronnie puno, si Renato puno, si Rico puno. Lahat po yan puno. Meron din yung punong-puno na. Napupuno na ako sa'yo. Maliit puno yun. Bakit binabaha pa rin tayo? Talaga bang problema natin baha? Let's look at the main problem. Kasi yung baha is after effect lang yan eh. Hindi ba marunong ang Diyos na tinignan niya ang Pilipinas? Kapag marami akong ulang dinatang babahain to, hindi ba alam ng Panginoon yon? Bakit pa sa lumikha ng bundok? Bakit sa lumikha ng maraming puno? Kung mababaharang naman ng Pilipinas. Take that into consideration. Is flood really the problem? At kapag gumawa ba ng flood control,
Wala na ba tayong pagbahang mangyayari? Nagkakarambulan tayo dahil sa flood eh. Yung pinakamalaking baha eh, hinintay lang ng Panginoon ng ilang linggo, tapos! Sino bang magaling mag-flood control? Si Lord. Huwag niyong hanapin niya sa DPWH. Ang problema sa atin, dahil nga may sangay, nakatutok tayong lahat doon, na para bang sila na lang ang pinanggagalingan ng solusyon. Ay, ikaw ang problema eh. Tayo ang problema eh. Nakadagdag tayo sa problema ng pagbaha. Bago pa tayo binahan ng tubig, binahan na po tayo ng kasalanan. May ginagawa ba tayong sin control? Look at the situation. Think critically. Mag-isip po tayo ng malalim. Outside the box. Hindi yung narinig mo sa media. Hindi yung napapanood mo sa TV. At hindi yung sinasabi ng ibang tao. God has given you intellectual o intelligence. Use it. Binigyan ka ng Panginoon ng sensitivity. Kaya nga sinabi ito, having lost all sensitivity. Bakit? Hindi po ginamit eh. Bakit naging malaki ang kasalanan ni Adan nung mahulog sa kasalanan si Eva? Dinala ng Panginoon si Adan doon sa chapter 2 verse 15. Ang sabi doon, itong garden, alagaan mo to. Alagaan mo. Ay sa garden nahulog sa kasalanan si si Eva. Anong ginawa ni Adan? Hindi niya nakontrol yung asawa niya. Kaya yung asawa niya kumukontrol sa kanya. Di ba, Alex? It's not the flood, the main issue. It's not. Kasi kung babalik ako sa Biblia, ang pinakamalaking bahang nabatid ko ay universal flood. 40 araw, gabi, umaga, hapon, tanghali, at kung ano-ano pa. Walang tigil ang ulan. 40 hanggang dun lang. Yun lang ang itinakda ng Diyos na tubigan ang buong mundo. Hindi lang sa pamamagitan ng ulan, kundi sa pagbubukas ng mga bukal sa ilalim, pati ang pagbuhos ng malakas na ulan na sa lubong, malulunod nga ang tao. Pero bago niya binaha ang mundo, nagsabi pa siya sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita, 120 taon na ginawa ni Noah. Hindi sila nakinig. Yun ang problema natin. Hindi tayo marunong makinig. Hindi baha. Huwag mong sisihin ang baha. Walang utak ang baha. Pero ipapakita ng baha kung gaano kakakitid ang utak mo. Ayan. Na-expose. It is not the flood that is the problem. It is us who is the culprit. Bago pa dapat dumating ang baha, may flood control na. Kasi dumadami ang tao eh. Dumadami ang burara. Tapon dito, tapon doon. Malayo naman sa amin yan. Ginagawa rin ng kapitbahay namin. Join na lang. Kaya join na lang kayo. Let's have a good time. Tapos nung bumaha, pambira talaga yung DPWH na. Inulit mo lang yung ginawa ni Adan. Yung kasing babaeng binigay mo sa akin, sinisipa yung Panginoon. Yung babaeng binigay mo sa akin, yun nagwala. Ano sabi ng Panginoon? To take care and to work. Take care. Kasama doon si Eva na alagaan. Mga lalaki, tayo po ang tagapangalaga ng ating pong asawa. Hindi po yung mga asawa natin ang magpapasweldo sa atin. It's not the other way around. Having lost all sensitivity, nangyari ang kawalan ng pagkakabatid, sensitive, o yung pakiramdam, nawala ang pakiramdam. Maraming tao, biglang nawawala ang pakiramdam eh. Kahit hindi pa siya sinasaksakan ng anesthesia. Linggo
pala, oo, linggo. Dumaan yung Lunes, dumaan ang Sabado. Nagulat ka, linggo na. Paano nangyari yon? It is very ironic kung bakit ang mga tao ay hindi maniwala na mayroong Diyos dahil sa kagagawan natin. Huwag mong sisihin ng mga politiko. Labas sila doon. Ang dapat mong tignan ay ang sarili mo. Kasi mananagot ka at hindi mo pwedeng, "Oy, politiko, halika! Mananagot ako! Kasama ka! Dalawa tayong mananagot!" Personal ang pananagutan. Kung paanong personal ang salvation, personal din ang pananagutan. Hindi mo yan pwedeng ipasa. Kung may ibinigay sa iyo ang Panginoon, gawin mo. Huwag mong pakialaman yung iba. Be it your ambition to live a peaceful life. Work with your hands. Ang sabi po ng Biblia. Bakit? So as to attract their pagtitiwala. Huwag kang umasa sa iba. Kung maliit ang church mo, yan sa'yo. Kung malaki ang church nila, yun ang sa kanila. Yung maliit at malaki, kapag gumawa ng tama sa ginagawa ng Panginoon, parehas lang yan. Kaya huwag ka na magkumpara, aray. Huwag ka na magkumpara. Madi-disappoint ka eh. At yun ang isa sa pinakamabisang kapamaraanan ng dyablo para sirain ka at ilayo ka sa Panginoon. It all start with doubt. Ano ba yung doubt sa Tagalog? Ano pa yung malalim na salita sa alinlangan? Walang pananampalataya. Kaya nga tinawag tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Magsisimula sa pananampalataya at magtatapos sa pananampalataya. Saan tayo naging insensitive? Pag sinabing insensitive, wala kang pakialam. Wala kang pakiramdam. Balik po tayo sa pamilya natin. At i-picture mo sa sarili mo, kailan ako naging walang pakiramdam sa sarili kong bahay? Tumutulo na yung bubong mo. Nakatingin ka lang, ay tumutulo na pala yung bubong ko. O ngayon alam mo na, anong gagawin mo? Tumutulo eh. So lahat po tayo ay guilty of insensitivity, pati po ako. Arkitekto ako, pero yung bahay ko, dami ng tulo. Kaya minsan, inaasar na ako ng asawa ko, "Oy, arkitek, ayan ang bahay mo." Yan ba ang bahay ng arkitekto? Gumagano na lang ako, totoo eh. Wala akong magawa eh. Kaya bumili ako ng plastic bin. Ayan, patumulo yan. Salo lahat yan. Abay, nagastosan ako, 4,000 plus. 10 yung binili ko eh. 450 isang bin eh. Para lang masalo yung mga tumutulo. Napaka-engot ko rin ano. Engot! Bakit hindi mo ayusin ang bubong? Para hindi ka nasahod ng sahod. Yung pa naman ang gusto ni Jolo, sahod ng sahod. Hindi ba napaka-stupid noon, mga kapatid? Hindi ba napaka-insensitive noon? O, wala nang bigas. Sabihin mo, yung takalan natin, wala nang bigas. Ikaw muna nakakita, anong gagawin mo? Wala kang pambili. Kaya nga yung tema po natin walking in wisdom, chasing opportunities. Sabi ko sa inyo, may kwento tong temang ito eh. Hindi po ito nabuo ng random, hindi po. Meron po itong pinanggalingan. At lalong-lalo na when it comes to opportunities. Because I do understand, I do believe na lahat po tayo ay nangangailangan. But bago ang opportunities, let's walk in wisdom muna. Ito po yung major block natin Ito po yung pinaka-domain natin. Dito po tayo manggagaling muna Hindi ka pwedeng pumalao sa buhay Kristiyano nang wala kang taglay, na wala kang dalang
wisdom. So, alisin muna natin yung mga hadlang na wala ang pakiramdam, na wala ang pagiging sensitive. No? Kapag nananalangin kayo, ano ang karakter mo kapag nananalangin ka sa Diyos? Hindi ko sasabihin na dapat nakaluhod ka. Hindi sa posture nakatingin si Lord. Nasisiyahan ba kayo kapag kayo nananalangin? I want to be honest with you, mga kapatid. Nasabi ng isang nabasa kong preacher, the only person who is legitimate to preach are those who can pray. Anong ibig sabihin ng who can pray? So we're speaking of attitude. We're speaking of character. Pag nasa trabaho ka, anong attitude mo? Pag nagtatrabaho ka, masaya ka ba nagtatrabaho? O pinapadaan mo lang ang 8 oras? Hindi ka nagtrabaho, dinaan mo lang yung 8 oras eh. Dapat may nangyari sa pagiging tao mo. That work should contribute something productive sa iyo bilang tao. Ano ang pananaw mo sa paulit-ulit mong ginagawa? Masaya ka pa ba? O pinadadaan mo na lang ang araw? Sawa ka na eh. If that is your attitude, then perhaps you have a problem. So, gamitin ko muna yung perhaps you have a problem. When you are praying, what is your attitude? Lord, 1 oras na. Okay na to. Pero kung makipagdaldalan ka sa mga chismosa, forever, ayaw niya na maghiwalay. Para yung bagong magsyota. Gigil na gigil yung lalaking matanggap yung oo nung babae. Nung binigay na yung oo, yung dating gigil na gigil, gig na lang natira. Habang tumatagal. Dati nun, wala pang oras eh, nandun na sa sunduan. Pag Valentine's, ang katutak na bulaklak. Pag birthday, ang daming regalo. Aba, nung naging sila na, nung magsyota pa lang yun ha, magsyota pa lang. Nung hindi pa sinasagot, talagang porsigido. Aba, nung sinagot na, medyo nababawasan na. Nung sila'y mag-asawa na, mas lalong nawala. Kasi mag-asawa na eh. Dyan po ako medyo critical. Kasi kami ni Mrs., yung pagsisimula po ng aming love story, makulay eh. Pero dumating ang pagkakataon na ng ibang bansa po ako. Hindi po namin na-enjoy yung magsama muna ng matagal-tagal. Nag-ibang bansa na ako agad eh. Ang thinking ko para kumita. Ang thinking ko para gumanda ang kinabukasan. Sinong may sabi na ako ang magpapaganda ng kinabukasan ng pamilya ko? Sinong may sabi? Doon ako nagkamali. Yun yung mga maling pananaw ng mga nag-OFW. Kaya ako nagpunta sa ibang bansa para gumanda ang kinabukasan ng aming pamilya. Maling-mali ka dyan, pare. Mali ka dyan. Ang sabi ng Biblia, for I know the plans I have for you, the plans to prosper, not to harm you, the plans to give you hope and a bright future. So, hindi ikaw magbibigay ng bright future sa pamilya mo, si Lord. Alam mo dapat yon. Alam dapat natin yon. Bagamat ang konteksto noon, dahil nga ang Israel ay sa ilalim ng pagkubkob ng mga dayuhan, parang nawala na sila ng pag-asa. Kinausap ng Panginoon si Jeremias na nakabaon sa balon. Hanggang dito ang putik. At may lumalangoy-langoy pa. Nasabi niya, I know the plans I have for you, Panginoon. Plano mo bang mabaulo ko sa putik? The plans to prosper you. Wala na ako makain. Minsan si Lord, ano rin eh,
patawarin. Diba? Ilang beses siyang inihulog sa balon. At sa bawat paghulog sa balon, may nag-aahon sa kanya. Yun ang plano ng Panginoon. Tignan niyo ang Israel ngayon. Nagkamali ba ang Diyos na sinabi niya, ako may alam sa plano ko sa Israel? Wala bang plano ang Diyos sa Pilipinas? Sabihin niyo sa akin. TV, may plano ba ang Diyos sa Pilipinas? Pagkutan niyo? Kung may plano ang Diyos sa ibang bansa, hindi pwedeng walang plano ang Diyos sa Pilipinas. Plano ng Panginoon na babunyag ang lahat ng katiwalian sa ating pamahalaan ngayon. Walang presidenteng nakaalam yan. Ngayon lang. Magaling ba si Ferdinand Marcos Jr.? Hindi. Ito ang plano ng Panginoon ngayon. At yung mga lihim ninyo, kung sa DPWS na bunyag, huwag yung sabihin hindi mabubunyag ang lihim ninyo. Yung mga out of control ninyo. Kaya mag-ingat po tayo. Ito ngayon ang ating buod. 15. Tagal ng introduction, Pastor. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Ayan na, pumasok na. Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Diyan muna po ako titigil. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Ang ibig sabihin po ng lumalakad ay hindi po sa pamamagitan ng paa. Ang ibig sabihin ng lumalakad ay kung paano mong dinadala ang buhay mo. Paano mo ipinamumuhay ang buhay mo. Kasi lumilipas ang oras eh. Ibig sabihin, from one place to another, may nangyayari kahit wala kang ginagawa. Lalo pa kaya kung may ginagawa ka. Kaya nga, ang unang sabi doon, mag-ingat kayo. Saan ba ginagamit ang salitang pag-iingat? Hindi lamang po sa disgrasya. Ang ibig sabihin po ng mag-ingat dyan ay take into full consideration, make a full inventory of your life. Inventory. Inventarihin mo ang buhay mo. Doon sa maaabot ng isip mo, ako halimbawa, 3 taon, magsisimula ako doon hanggang ngayon. Patuloy ako mag-i-inventaryo. Bakit ko kailangan inventaryo ang buhay ko? Kailangan malaman ko kung saang aspeto ng buhay ko, lagapak ako. Sablay ako. Walang pakinabang. Ang Diyos, hindi tumutubo ang Diyos sa akin. Hindi palugay ang business ni Lord sa isang tao. Laging may bunga yan. Laging may bunga. Kaya nga sabi doon, mag-ingat kayong lubos. Ibig sabihin, walang pag-aalinlangan. Buo. Yung pag-iingat ninyo. So, Pastor, paano po ako mag-iingat? Balik ka doon sa Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of all knowledge. Pagdating sa 9, the beginning of all wisdom. Gusto niyo sa New Testament? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and all these things. Pag sinabing all these things, lahat ng alalahanin mo, susolusyonan ng Panginoon yan, may proseso. Ang dapat mo lang gawin, ulahin mo lang siya. Go back to the basic. Go back to the basic. Do not kill yourself burning or burying your head sa trabaho or breaking your back sa trabaho. May plano na ang Panginoon. All you have to do is to what? Align. Kailangan nakatutok ka sa Panginoon. Dapat hindi baluktot. Ang pagtutok mo sa Panginoon dahil walang mangyayari kung baluktot ka. Dapat tuwid ka. Kaya nga sabi doon, I am the way, the truth, and the life. Ang landasin ng Panginoon laging tuwid. At hindi pwedeng dumaan doon ng mga baluktot ang pag-iisip. Ang makadadaan lang sa daan ng Diyos na matuwid ay pinapaging tuwid. Paano mangyayari yun? Makipag-isa ka muna sa Panginoon. Ayusin ka niya. For me to live is Christ, and to die is gain. Yung mabuhay ka at mamatay ka, Diyos pa rin.
So hindi ka basta-basta mamumuhay ng halabira. Bahala na bukas. Or bahala na si Batman. Eh si Batman patay na eh. Ikaw buhay ka pa. Kaya sabi doon, paano kayong lumakad? Paano ka ba mabuhay? Paano mo ginagamit ang maikling buhay kung ang pag-uusapan ay kawalang hanggan? Maliit, baliwalang 70 years old. If we are talking about eternity, what is eternity compared to 70 years? Eternity is eternity without end. So while you are here, while you are still young, sabi nga po ni Solomon sa Ecclesiastes, habang bata ka, gawin mo ang nais mong gawin. Ang sinabi lang doon, gawin mo yung nais mong gawin, siguraduhin mo lang tama. Kasi mananagot ka eh, 2 Corinthians 5:10. For all of us, we must all appear before the judgment seat of Christ, and we will repay everything. Masama man o mabuti, pagbabayaran mo yan sa Panginoon. So be very careful, mag-ingat kayong lubos. Kung paano kayong nag-iingat sa inyong sarili, pagdating sa antas ng sa uri ng pamumuhay, yun din po ang dapat ninyong pag-ingatan, mga kapatid. Life is not food and drink. Life is not food and drink. Na kumain, matulog, mamatay. Hindi po yan ang buhay. Yun ang ginagawa ng iba. Pero hindi yan ang buhay na gusto ng Panginoon sa iyo. Huwag gaya ng mga mangmang. Pag sinabing mangmang, yan yung walang karunungan na nagmumula sa Diyos. Yan yung mga taong ayaw tanggapin, isuko ang buhay nila sa Diyos. Nagiging mangmang ka kapag tinatanggihan mo ang Panginoon. Many are degree holders, but few are educated. Kundi gaya ng marurunong. So ano ang pakahulugan ng Biblia sa taong marunong? Tuloy po natin. Sabi doon, making the most of every opportunity. Eh, pastor, yun po bang oportunidad yan? Yung ba yung kumita ng malaki, yumaman, gumanda ang buhay? Yes! That's parts and parcel. Sabi ni Maxwell, if you think scarcity, then you will live in scarcity. But if you think abundance, then you will live in abundance. Hindi yung positive thinking. It is just confirming and affirming the Word of God. Tignan nyo yung babaeng balo. Di ba nabaon sa utang? Pag sinabing utang, meron ho bang elemento ng pera doon? Pakisagot po ako. Parang awa niyo naman. Pakisagot niyo naman ako. Ang mamakaawa na po ako sa inyo. Sagutin niyo naman ako. May elemento po ba ng pera doon? Okay. Lingkod ng Diyos ang asawa ng babaeng balo. Bakit nabaon sa utang ang lingkod ng Diyos? Sino po dito ang lingkod ng Diyos na baon sa utang? Matasama ng tingin mo sa akin, Jolo. Kayong dalawa ni Andre. Parang gusto ko lang matunaw, ah. Kung ice cream ako, tunaw na ako. Sino ba yung lingkod ng Diyos sa sinasabi dito na namatay? Pero walang binanggit na pangalan. Pero according sa pag-aaral, si Obadiah. Bakit siya nabaon sa utang? Ito ang kwento. Hindi dahil sa nagpakain siya. Walang problema doon. Ito ang problema. Noong panahon ni Obadiah, merong malalimang taggutom. Pag sinabing taggutom, kokonti ang pagkain. Scarcity. Sa economics, makikita niya yan. Scarcity. Scarce. Kaya nga meron tayo mga economist. Pag sinabing economist,
yung economist sa maliit na halaga, yun ang trabaho nila kung paano i-maximize ang maliit. Kaya nga meron tayong ekonomista. Ang asawa ko meron siyang 6 units sa economy. So, economics. Ang problema ito, may mga lingkod ng Diyos na iniingatan si Obadiah na hindi napapatay ni Jezebel. Tinago niya sa mga kuweba. 2 kuweba eh. 50. Eh kung kasing lakas ni Jolong kumain yung isa doon, eh talagang malulugi ka. Mababaong ka talaga sa utang. So, ang ginagawa ni Obadiah, kailangan niyang gumawa ng paraan dahil hindi siya pwedeng humingi ng tulong kay Sylvia, asawa ni Jezebel. Siya na yun, basta na, siya na yun. Si Ahaz. Oo, si Ahaz. So, gumagawa siya ng paraan. Kailangan niyang gumawa ng palihim. Biruin mo, lingkod ka ng hari, kailangan nandun ka sa palasyo. Paano ginawa ni Obadiah yon? Diyos na ang nagturo sa kanya. Pero hindi dahil sumusunod ka sa Panginoon, magiging maganda ang buhay mo. Hindi iyan ang Kristyanismo. Hindi dahil nagbabasa ka ng Biblia, ay magiging marunong ka na agad sa salita ng Diyos. Hindi dahil sumusunod ka sa Diyos, ay magiging maganda na ang lahat sa iyo. Hindi po, kabaliktaran. Madalas kabaliktaran. So, kailangan niyang gumawa ng paraan. So, kailangan niyang mangutang. Eh, paano ginagawa? Tinatawagan ni Obadiah yung asawa niya. Ano ba cell number ng asawa ni Obadiah? Ito, 0917-884-6456. Hello. Oh, darling. Delikado. Nasa palasyo ako eh. Pero may mga nagugutom doon sa kuweba. Tinago ko sila eh. 100 yun. Tigsi 50-50. Pwede ba ipangutang mo muna ako kay Mang Kanor? Sabi ni Mrs., teka muna, sandali. Wala na tayong ibabayad. Basta sundin mo ako. Bahala na ang Diyos. Sobrang hirap, mga kapatid, na dinadanas ni Obadiah namatay. At karamihan ng lingkod ng Diyos, sa totoo lang, sa hirap ng buhay, namamatay. Yan ang totoo. Kaya minsan yung mga churches nagpapagalingan para hindi yata naghihirap sila. Naggagandahan ng mga kotse, naglalakihan ng mga church para walang anumang kaisipang magsasabi na, yung pastor na yan, siguro hirap na hirap. Eh kung titignan nila itong simbahan natin, ay tsak masabi na, ang pastor niyan mahirap, nagkakamali sila. Hirap na ako! Hindi mahirap. So ginawa ni Obadiah, ang mission niya, na pinagagawa ng Panginoon. O malupit ba ang Diyos? Namatay si Obadiah eh. Naiwan yung asawa niya. Nangangailangan na ngayon yung asawa. Wala nang pangbayad. O merong prenda. Ano yung prenda? Kailangan merong kang lagak. Sino yung lagak? Yung 2 nilang anak. Yun ang pangbayad. Wala na eh. Despondent na eh. Eh di, kukunin na. Lumapit ngayon tong si Mrs. Obadiah. Kilala niya, ilalapitan niya eh. Bakit? Tao ni Elisha eh. Mr. Prophet, total meron naman kayong prophet at prophet din kayo at the same time. Paano ba ito? Ang laki ng utang na iniwan sa akin ng asawa ko eh. Kala ko mana. Pala manang. Bakit? Ano bang problema? Sisingilin na po ako eh. Kukunin na po yung mga anong gagawin ko. Ano sabi ni propeta? Anong meron sa bahay mo? Anong unang sagot? Wala! Di ba karamihan ng mga Kristiyano? Meron ka ba dyan? Wala nga eh! Yung bang tipong nararamdaman nila na lalapitan mo na siya, ay mag-ano na yan, kumbaga sa firewall, meron na siyang shield. Meron ba tayo? Wala nga eh. Walang-wala nga ako ngayon eh. Pag sinabi mo, mawawalan ka talaga. Anong sabi niya? Anong meron ka sa bahay? Wala po. Ay, teka, sandali. Meron po akong konting doon. Lalagyan ng langis. Tsaka langis. O sige, ito solusyon. Tanyo iba yung pinagawa ng Panginoon kay Obadiah. Iba yung pinagagawa ng Panginoon after the result ng pagsunod ni Obadiah.
So kung may asawa kayong pastor, pagtiyagaan nyo yan. May pinagagawa dyan ng Diyos, kung mamatay yan, magpasalamat ka. Ay, salamat, wala na yung asawa ko. Lord, anong gagawin ko ngayon? O ito, sabihin ng Panginoon, mag-asawa kang muli ng pastor. Joke lang. Sige, ganito ang gawin mo. Libutin mo ang komunidad. Manghingi ka ng mga lalagyan. Ang sabi doon, manghingi ka ng lalagyan, damihan mo. Bakit karamihan ng Kristiyano na nakukontento sa kakaunti? Bakit ayaw nating damihan? Opportunity yun eh. Alam ba natin na kapag binigyan tayo ng Panginoon ng malaking problema, oportunidad mo na yan? Sa paanong paraan? Si Jacob, bago siya kumaharap kay Esau, nakipagbuno muna siya sa Panginoon. Talaga nakipagsuntukan siya kay Lord. Dagdag ko lang yan. Niyakap niya ang Panginoon, parang wrestling. Ikaw ba naman, naglakad ka sa disyerto ng pagkatagal-tagal. Hindi ka pa naliligo. Malinis ang Panginoon. Niyakap niya, naamoy niya, may putok ka na, Jacob. Bitawan mo na ako! Hindi! Hindi kita bibitawan. Bitawan mo na ako, please. Mamamatay na ako sa baho mo. Amoy tupa ka na! Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Ano pangalan mo? Jacob. Hindi na Jacob ang pangalan mo. Jacobina ka na. Yun pa rin, ano? Israel! Because you have contended with God. Nakipagbuno ka sa Panginoon. That's the reason why tinatanong ko kayo, ano ang attitude mo sa panalangin? Nakikipagbuno ka ba sa Panginoon? Hindi. Hindi dahil nananalangin ka, okay ka na. May mga pagkakataon talagang makikipagbuno. Si Lord nananalangin, pero pagkakataon sa Gethsemane, iba ang uri ng kanyang pananalangin. Nagpawis na siya nakatulad ng mga dugo. Sobrang intense. Sobrang intense. So what is your attitude towards prayer? Kapag ikaw, nalibang ka na sa pananalangin, hindi mo na mapapansin ang oras. Wala ka na sa dimensyon ng time and space. At sa pagkakataong yun, eternal yun. Pag nawala ka sa time and space, eternal ka. Kaya nga si Moses, di ba nakikipag-usap sa Panginoon 40 days and 40 nights, walang pagkain. Patay na siya dapat nun. Pero bakit nasusustain siya? Because the presence of God sustained him physically and spiritually. Therefore, kung wala kang hilig manalangin, you are killing yourself. Because prayer is a lifeline to God. Hindi mo lang siguro ganap na kinukonsidera ang malaking kahalaga ng panalangin sa paghaba ng buhay mo. Nakakapagpahaba ng buhay ang panalangin. Kasi habang nananalangin ka, inaalis ng Diyos ang lahat ng kabigatan. At gusto niya makapokus ka lang sa Kanya. Make the most of every opportunity. What is your character kapag ikaw ay nasa trabaho? Lalong-lalo kung katabi mo ang cellphone. Walang tao sa ngayon na within the span of 3 minutes na hindi tumitingin sa cellphone. You must be very careful in terms of topmost priority. Anong prioridad mo? Pag-ising mo sa umaga, labanan na yan eh. Labanan na yan. Kung sanay kang manalangin ng hapon, by all means, sustain it. Kasi pagdating ng alauna, mababa ng adrenaline ng tao eh. Anong oras ka pa mananalangin sa hapon? Lalo kung nagtatrabaho ka. The best way to pray is early in the morning. Bago ka pa tumulak patungo sa trabaho mo. And that way, you are redeeming the time. You are not giving only the 8-hour value of work.
You are adding value to the 8 hour of work. Value is much important. Mahalaga. Value, value. Kaya itong salitang ito ay nagpapakita sa atin ng kahalagahan ng ginawa ng Diyos sa atin at kung paanong pinapahalagahan naman natin ang ginawa ng Diyos sa atin. You value what God has done for you. By what? By living the way God wanted you to live. Sa paanong parahan? Not as unwise, but wise. Ano yung wise? Marunong umunawa sa salita ng Diyos. Babalik ka sa Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of all knowledge. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. And the knowledge of the Holy One, mga kapatid, ay makatutulong para sa atin. So you have to have a life of purpose, number 1. You have to have a life of purpose with priority. May purpose ka nga, wala ka namang priority. Ang dami mong dapat gawin. Imagine, sabi ng Pareto Law, o Pareto Principle, 20% is equivalent to 80%. Paano nangyari yun? Sa dami, lalong-lalo sa business, yung mga high-value customer mo, sa dami ng mga customer mo, ang tutukan mo yung high-value customer. So, hindi mo lahat tututukan. Kung saan ka talagang merong malaking pakinabang, yun ang tutukan mo. That is 20 at ang yield ay 80%. So, halimbawa, may 8 oras ka. Aling bahagi ng 8 oras ang productive ka? Kaya sa Japan, mga kapatid, hindi na kailangan pumasok ka sa opisina. Meron po sila sabi ditong engineering management or yung re-engineering. Noong ako'y nasa Umico, nagtatrabaho ko sa bahay, kausap ko yung opisina ko. O hanggang kailan ka dyan, architect? 3 days. O sige, gawin mo na lang yan. Hindi ako pumapasok. Papasok nga ako, wala naman akong gagawin sa opisina. Papasok nga kayo dito, wala naman kayong gagawin. Productive ba yung linggo sa inyo? Ang production ay hindi laging in terms of pera. Ang production ay nagpapataas ng pagkatao mo. Personality development. Nakita niyo yung mga magagaling, hindi sila naghahanap ng trabaho. Sila yung hinahanap ng trabaho. You develop your personality, you develop your reputation, and that reputation will give the impression to those who are looking for people who can be trusted and high valued. Nakita niyo malaki ang sweldo ng executive, samantalang ang napapagod mga laborer. Kasi hindi lakas ang ginagamit niya. Utak, wisdom, knowledge, education, value, added value. Ito nyo kailan ba nauso ang online selling? At sino nagpauso ng online selling? Paano yumaman ang McDonald's? At paano nalulugi ang malalaking mga shopping malls ngayon sa US? Because of online shopping. Noon ang pagkain, kapag gusto mong kumain, punta ka sa restaurant or gumawa ka ng sarili mong pagkain. Ngayon, kung hindi ka makakapunta sa restaurant, wala kang panahon ng paggawa ng pagkain, dumayan ka lang. Dumayan ka sa Grab. O, itong order ko, kailangan ko nito. Ngayon din. So, siya na ang magbabayad muna at pagdating sa iyo, babayaran mo, kasama na ang tip. Ang sabi ng Biblia, mas magaling ang mga hintil na makipag-deal sa kauri nila kaysa mga Kristiyano. At totoo, mga kapatid. Sino nakaimbento ng Paymaya? Sino nakaimbento ng GCash? Sino nakaimbento ng MP2? Ang daming mga platform ngayon na pwede ka nang kumita passive earning. Maliban sa ginagawa mo, natutulog ka, pwede kang kumita. At yan din sa mga isi-share ko sa inyo, mga kapatid. Paano bang kumita kahit nakahiga ka?
You redeem the time. Hindi mo kailangan patayin ang sarili mo sa pagtatrabaho. Kailangan mo lang paandarin ang utak mo na ibinigay ni Lord. Ang payatas ay naghahanap po ng lugar para sa kanilang sambahan. Meron po nag-offer, 1.7 million house and lot. Doon lang sa likod ng barangay hall. Ay, doon sa pinagdausan natin. Sa likod lang nun. Pinagbibili, 1.7. Sabi ko kay Pastor, tanungin mo nga kung pwedeng hulugan. Sumagot sa akin, Pastor, pwede raw po. Pero ang usapan, hanggat di po ay nakakabayad ng buo, hindi po sila aalis. Pinag-iisipan ko po ngayon. At na-share ko na rin po kay Sister Pressy. 1.7 lang naman mga kapatid. Maliit yun, kung tutuusin. Anong gagawin ngayon? So, kailangan ko mag-invest. Kailangan kong paikutin ng pera. At meron na po akong ginawa doon. Saka ako na po share yun. Pero meron na po akong ginawa. Nakakolekta na po ako ng 8,000 within a week. Wala akong ginawa. Nag-invest lang. Nakasingil na po ako. At yung nasingil ko, ini-reinvest ko ulit. Within the span of 1 year, siguro, meron akong more than 1 million. Kaya po nabuo yan. Walking in wisdom, chasing opportunities. Bakit? Karamihan po ng Christian, kapos. Kasi masipag naman sila. Daig ng maagap ang masipag. Sabi ng kasabihan. Pag-ibig sabihin ng maagap, wisdom. Hindi yung nalaglag yung baso. Ay! Nalaglag ang baso! Nasa mo, maagap yun. Hindi yun. Ang maagam, wisdom. Pero dudugo ka syempre dahil kailangan mag-invest eh. Meron nga isang platform eh, o mag-put up ka ng 200,000. Kikita yan sa loob ng isang taon ng 1.4. Sarap pakinggan na, no? 1.4. Ang dali, isang taon lang. Parang pumikit ka lang ng konti. Okay na. Pero again, back to the basic. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Lord, tama po ito itong gagawin ko. Ano po ba ang magiging implikasyon nito sa buhay ko? May pera ka, hindi naman gumagana, sayang yung pera mo. Alam niyo ba si Ramon Ang, pinagpagawa ng airport dyan sa Bulacan? That is, ilang billion yan. Ang laki niyan. Ni isang kusing walang ginastos dyan si Ramon Ang. That's how money works, especially with the rich. Ito po ang statement na natutunan ko. The rich buy time. The wise buy skills. The poor buy stuff. And the lazy buy distraction. Anong distraction? Cellphone. Distracted ka na eh. Pero ang mga mayayaman, bumibili sila ng oras. Nag-hire sila ng mga tao na kumikita para sa kanila, nandoon lang sila, nagmamasid. Pero ang mga matatalino, bumibili ng skill, kakayanan. Visionary sila. Pero hindi nila magagawang mag-isa. So, kailangan nila ng mga skilled people. Ang mga mahihirap, bili lang ng bili ng kailangan nila para mapunuan yung pang-araw-araw lang nila. Lumagpas ka doon. Lumagpas ka doon. Sabi ni Sun Tzu, opportunities only multiply when you grab them, when you seize them. Sabi ni Sun Tzu. Opportunities can only multiply when you seize them. Hindi brother, seize. Okay? Wala ko kausap. Hindi nawawala ang oportunidad. Kaya nga binigyan ka ng full capacity ng Panginoon eh. You are enabled by the Holy Spirit. The thing is, medyo nakaganong ka. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. So balik ka doon. The fear of the Lord is the beginning of all knowledge and wisdom.
You ask God. Put God in priority, and all these things shall be added unto you. Kaya nga sabi niya kay Philip, pakainin mo, 5,000. Sabi ni Philip, nagkwenta-kwenta na siya. Ako po, Diyos ko. Kahit isang taon hindi ko kaya pakainin niya yung 5,000 yan. Anong sagot ng Panginoon? Teka, ano meron tayo dyan? Ay, meron pong 5 tinapay at saka 2 isda. Sige. Dalhin dito. Pinag-pray. Kaya nagsimula ang himala. Ganon din yung ginawa niya sa paggawa ng alak. Saan nagsimula ang himala? Ha? Well, maraming sagot kung tutuusin na valid naman. Pero laging una ang Diyos at kailangan niya ang total dependence ng tao. Total dependence. Kahit gaano kaliit ang pera mo, lalago yan. Maging marunong ka lang. Dami natin pag-uusapan, mga kapatid. Okay. So, yung book of Ephesians ay, lalo po sa chapter 5, ay meron pong mga contrast. Ano ibig sabihin? Kung halimbawa, puti, dilaw, contrast yan. No? So, merong una ay wise life and unwise life. Pangalawa naman, meron pong understanding but walking foolish. May pangunawa, pero naglalakad ng hangal. Okay? At pangatlo, merong buhay na filled ng spirito ng alak at buhay na filled ng Holy Spirit. Tuloy ko po ang pagbabasa. Sabi po doon sa verse 18 yata ito, o 16. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So, part of may wisdom ka at lumalakad ka sa daan ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka puspos ng banal na Espiritu Santo. Again, i-check mo talaga sa'yo. Kaya kailangan mo ng inventory. Mararamdaman mo yun Ipababatid ng Panginoon sa'yo yun kung puspos ka ng banal na Espiritu Santo. So, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled. Instead, ito po ay sense of urgency. Kailangan madaliin mo. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Kailangan gawin mo to. Walking. Ang sabi po ng isang economist, you can make more money. You can make more money, but you cannot make more time. Alam niyo ba itong sinulat na ito? 2,000 years ago, may problema na sila sa oras. Problemado na sila sa oras kung paano nila gagamitin ng tama ang oras, kung paano mabubuhay na tama sa panahon na ibinigay sa kanila ng Panginoon. And even until right now, we still have an issue with time. You see? Because all of us are given 24 hours. But the value of it varies. Lagi ko po sinasabi sa inyo yan, may 24 oras ka, may 24 oras ako. Pero pagdating sa yield, pagdating sa production, pagdating sa opportunities, magkakaiba na tayo sa 24 oras. Ito ang gaya ng mga mayayaman. Habang tayo'y natutulog, nag-iisip sila paano dumagdag ang kayamanan. Habang tayo ay natutulog.
Nakita nyo yung pressure sa mga mayayaman. They never stop. Ang kanilang slogan money is indispensable. Nawawala yan. Pero hindi ko uubusin ang sarili kong pera ng ganun-ganun na lang. Palalaguin ko yan. Kaya hindi po talaga sila mauubusan. Dahil ayaw nilang maubusan, ang isip nila magpalago. Dalhin mo yan sa spiritual. Kailangan lumago ka. Hindi ka pwedeng bumaba. Kaya po tayo nababaon sa pangangailangan. And we will never get out of it. Because actually, that is the nature of men. Naturalesa na po natin yan laging nangangailangan. Hindi natatapos ang pangangailangan ng tao. It will compound. Madadagdagan yan. Ngayon, gusto mong tumulong. Huwag ka munang tumulong ng kokonti ang logistic mo. Mag-isip ka muna. Isusustain ko yan. O nagsimula po tayo sa Payatas, nagsimula po tayo sa Quezon, mga kapatid. How much do we consume each time na pupunta kami doon ni sister wife ko? Hindi kami pwedeng pumunta doon nang wala kaming bitbit, na wala kaming dala. Lalo ngayon, magpapasko. O bumili tayo ng lote, pera yan. Nagpagawa po tayo ng church, pera yan. At binabalak na magkaroon pa rin ng sasakyan dahil yung gustong mga dumalo ang lalayo. Naglalakad, naawa po ako. Sabi ko kay Sister Presi, mag-isip-isip na tayo, bumili tayo ng Rusco, yung maliliit muna. Kasi maliliit naman yung mga tao doon, kaya maliliit muna yung mga sasakyan. Ay, dito malalaki tao, dito kayo malaki sasakyan natin. So kung talagang walang resources, paano ka tutulong? It is good to help. Pero once na tumulong ka, ihanda mo sarili mo. May tatak ka na Pag nangailangan yan, lalapit ulit sa iyo yan. At yung naitulong mo, kapag hindi mo nasundan, parang wala ka naitulong. Kaya ingat po tayo, hindi po lahat ng dapat tulungan, ay hindi po lahat ng humihingi ng tulong, ay tutulungan mo. Hindi lahat ng bulag pinagaling ng Panginoon. Hindi lahat ng namatay, binuhay ng Panginoon. At hindi lahat ng sumusunod kay Lord, tinawag niya. Meron lang nanatili. The fruit that remains. If you abide in me, and my word abide in you, ask for anything. Totoo yan. Kasi yung hihingiin mo, dapat naka-align kay Lord. Dapat naka-align kay Lord, yung hihingiin mo. At siya kapag naka-align yan kay Lord, hindi pwedeng hindi ibigay ni Lord sa iyo yan. O humingi tayo, we pray for it. Hindi agad binigay ng Panginoon. It took us more than 12 years. Kasi 2017 po natin nakuha ito 17 ba? 18? Bago mag-COVID. 18. COVID na? Nung makuha natin? 2023 kasi nasa akin pa yung picture ng cheque. So we pray for it. Tagal, dahil doon pa lang tayo sa Libtong, nag-pray na po tayo Ay hindi niloob ng Panginoon kasi hindi pa po tayo handa. I mean, logistically, hindi pa tayo handa. Manpower, hindi kulang pa po tayo. Ngayon, medyo marami-rami na tayo. Dito tayo dinala. At meron tayong assignment, di ba? And this is under prayer for 1 month. Meron tayong assignment, di ba? Na pagkaisahan natin. I need the map of the whole Bilyacor. Okay? So, a life that is with wisdom is also a life that is filled with the Holy Spirit. Bakit? Paano malalaman ang tao ay filled with the Holy Spirit? Ito, mga kapatid. Sabi dito, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Kapag ikaw ay may wisdom, kapag ikaw ay filled with the Holy Spirit, mga kapatid, ang puso mo, nagpupuri na yan. Worshipper ka na. Hindi kailangan mong maging worship team para maging worshipper. Ito yung bunga ng paglakad mo, ng merong malalim na pag-iingat, may karunungan, may puspos ng banal na Espiritu Santo. Walang puspos na banal na Espiritu Santo hindi umaawit sa puso niya sa Diyos. Maring hindi sa bibig, pero ang puso niya umaawit sa Panginoon. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo, ba?
Walang puspos ng Espiritu na hindi nagpupuri sa Diyos. Palatandaan mo yan. Kaya inventaryohin mo yung sarili mo. Ikaw ba ay puspos ng banal na Espiritu na hindi ka makaawit ang puso mo sa Panginoon? Medyo pakicheck mo ng konti. Lagyan mo ng question mark. Baka laman na lang po, Lord, paano naman to? Malapit na naman po ang pasukan. Lord, lalo na Panginoon, Belmas na Panginoon. Magkano kaya ang bonus ko? Baka kulang pa sa pambayad ko sa mga... Magtatago na nga ako sa inaanak ko. Pati sa pastor, magtatago na rin ako. Ang dami man ang problema. Dapat Pasko, nagsasaya ka dahil isinilang ang Panginoon para sa iyo. Kaso namang problema ka kung ano regalo eh. Kung wala kang may regalo, bakit mo pipilitin ang sarili mong wala? Wala! Tawagin mo yung mga inaanak mo, wala mo ng regalong ninong, pero ipagpe-pray ko kayo. Okay ba sa inyo yan? Sa isang taon, kapag tinugon ng Panginoon ang panalangin natin, bumalik kayo dito, dodoblehin ko ang panalangin. Why many people are so afraid when Berman is here, approaching? Bakit natitigatin? Kaya hindi ka na makaawit eh. So, lagi po natin tandaan to. Speak to one another. Ano ibig sabihin nun? Fellowship yan eh. Ang taong puspos ay naghahanap ng fellowship, hindi umiiwas sa fellowship. Ang taong puspos naghahanap. At kapag sila'y nagkita, nagpe-pray yan at umaawit, hindi pwedeng hindi. Dahil itong sinasabi ng Biblia. Dahil si Pablo, hindi naman po sa singer. Sino ba nagsabing singer si Pablo? Ang sinabi ng Biblia, Pariseo si Pablo. At mamamatay tao. Pero nung siya ay ma-born again, nung siya ay kinatagpo ng Panginoon, kahit nakakadena, kumakanta. Malaya, malayang, malayang, malaya. Pero mo nakakadena na yun tapos ang kakantahin malaya. Ang tunay na malaya, kahit na ikaw ay napupuluputan ng kadena, makakaawit ka ng malaya. Sapagat ang puso mo ang malaya, hindi ang katawan mo. Yung hirap nating mag-pray sa madaling araw Which to me, very ideal. Kaya na, medyo late akong ginising ni Lord. 4:10 ako ginising. Sabi ko, Lord, kahit konti. Kasi pagaling ko, short lang ang prayer ko 2 lang ang prayer ko kanina. Itong gawain at saka yung bar ni Sister Jed. Pero pagka Monday to Saturday, pahabaan yan. Kasi ni-enjoy ko si Lord Pero mo, tahimik na tahimik, walang gugulo sa'yo. Pati ang misis ko tahimik. Amen ang ibig sabihin nun. Kaya enjoy ako mga kapatid. May pagkakataon talagang, Lord, tinatamad ako, pero ibangon mo. May panahon na talagang yung mata ko parang ang hapdi, may parang buhangin. Pero kailangan kong bumangon. Hindi para pahirapan ang sarili ko. Kasi alam ko meron sasabihin si Lord na hindi ko naririnig during the time na busy ako sa mga meeting at kung saan-saan pa. Pero pagdating ng gabi, pagtulog ko, pwede akong managinip, meron siyang dadalhin sa panaginip, magtatanong ako ngayon. Sabi ko, ano ibig sabihin ng panaginip ko? So, tatanungin ko, papanalangin ko na. So, tandaan po natin yan, Sing and make music in your heart, not in your mouth. Not in your mouth. A life that is walking wisely, number 1 is with purpose, and then time conscious. Meron kang time consciousness. Ang mga kabataan ngayon, wala nang time consciousness. Wala nang pakialam sa oras. Ano ba? Yung taong puspos ng karunungan ng puspos ng banal na Espiritu Santo at merong karunungan ay lumilikha ng bagong awit sa kanyang puso. He is now a worshiper. So, hindi yung laging kinakanta natin dito. You can make music in your heart na original na kinakanta mo sa Panginoon. That is worshiping God. Kaya nga sabi dito hymns, psalms, and spiritual song. Ano yung spiritual? Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Those are spiritual song.
Dinideclare mo yung kabutihan ng Panginoon and that is coming from the heart. Random yan. Spontaneous yan. Walang nagturo, hindi mo napakinggan kung saan-saan. Nanggagaling yan sa puso mo dahil meron kang karunungan ng Panginoon, ginagamit mo ang oras mo, lalong-lalo sa panalangin. That's how you redeem the time. Why? Because in this generation, in this time, ang daming difficulties, ang daming alalahanin, ang daming difficulties. Ang daming problema. Marami ka nang problema, di ka pa nananalangin. Sabi nga ni Henry Ford, sabi niya, I have so many things to do. So many things to do. That's why I need to pray at least 3 hours. Si Henry Ford yan, ha? So look at those people. Sa dami ng kanilang gagawin. Para magawa nilang lahat ng kanilang gagawin, kailangan muna nilang makipagkasundo sa Diyos sa pananalangin. Unahin mo talaga si Lord. Kasi siya yung mag-aano ng oras mo eh. At without you knowing it, nagawa mo na pala. Na hindi ka stress. Na halos hindi mo na masuklay yung buhok mo. Wala ka nang buhok. Nakalimutan mo pang magsuklay. And last, sabi dito, always, ang taong lumalakad ng may karunungan at may karunungan sa Diyos at marunong wise ay merong pagpapahalaga sa oras, buhay na merong layunin na tinakda ng Panginoon, buhay na nagpupuri, at isa pa, buhay na punong-puno at nag-uumapaw ng pasasalamat. Ito sabi dito, always give thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus. So, full of thanksgiving. And lastly, submit to one another out of reverence for Christ. Bihira ito. Marunong kang magpasakop kahit kanino. Respect. Sabi nga sa Pilipos, do not consider yourself above others. Do not consider yourself. Parang sinasabi mong, hindi naman sinasabi mas magaling sa akin, ang sinasabi mo lang, kinikilala mo kinikilala mo ang sarili mo, una sa Diyos at paggalang sa tao. Respeto ibig sabihin. Do not consider yourself above others. Or mas magaling ka sa iba, do not consider. Pag ikaw ay sumusunod sa araling ito. Na sinabi po ni Pablo. Nakita niyo si Pablo? Matalino siya, pero sabi niya, hindi ako naparito ng merong magaling na pananalita. Naparito ako at nagsasalita ako sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Pero magaling siya, marunong siya, matalino siya, scholar siya. Pero hindi niya pinangalandakan na scholar siya. And he learned how to submit himself to the Almighty. Sino po kayo? Panginoon. So mga kapatid, be very careful how you live. Pakaingatan nyo, maigi, kung paano kayo mabuhay. Mabuhay kayo bilang matatalino at hindi mga mangmang. Mamuhay kayo ng merong pagpapahalaga sa bawat sandali ng oras ng buhay mo. Ano pa? Sabi dito, huwag kang malango sa alak, kundi ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu. Umawit ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon, at matuto kang magpakumbaba sa kapwa mo tao. That is how you walk in wisdom while chasing opportunities. Isa pa, si Pablo hindi umasa sa mga churches. Nagtatrabaho siya. Nagtatrabaho po siya. He's a tent maker. Although mayaman siya. But he has to learn a skill. Skillful si Pablo eh. Kaya nga nakilala si Aquila at si Priscilla na tent maker din. At nakilala niya yung mga business people katulad ni Lydia.
Di ba yung babaeng sinira niya ng Word of God sa tabing ilog? Si Lydia yon. Si Lydia, ang trabaho niya ay nagbebenta ng mga purple. Yung purple na cloth, pang mayayaman lang yan. So, meron na siyang supporter. Ayun ang Lydia ko, yung supporter ko, si Sister Presi. Siya po ang bahala sa lahat ng expenses ko. At pinagpapala rin po si Sister Presi ng Panginoon in other form. Okay, next time, pag-usapan po natin ang opportunities. Panahon na ho para magising po tayo sa katotohanan. 3 bagay, 3 B. Nasabi ko na to eh. Una, binigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Pangalawa, binigay ko ang bahay ko sa Panginoon. Pangatlo, binigay ko ang bulsa ko sa Panginoon. At nasabi ko nga doon sa investor, as doon sa institution, sa platform na yon, yung in-invest ko sa 1 taon ko na yan, titignan. Pero meron pang ibang platform. Bakit? Pag nag-pay out, reinvest. Pag nag-pay out, reinvest. Sa loob ng 1 linggo, pwede akong kumita ng, depende sa investment. Sa ngayon, medyo maliit pang investment ko, kumikita ako ng 8,000 weekly. Weekly. Nagsimula na po nung nakaraan. 8,000. Isang platform pa lang yon. 2 platform yung pinasok ko. Mas malaki yung isa. At yun ang gusto kong iparating din sa inyo, mga kapatid. Hindi po natin kailangan mabuhay sa laging yung paghihikahos. God has given us all the resources, all the know-how. Nandito lahat eh. Sila yung naka-invento nun eh. At kumikita. Yung isang kasama ko, within 15 days, yung kanyang inilagay na lagak doon sa isang platform, kumita na ng 703,000 pesos within 15 days. Magkano lang yung nilagak niya. Masarap pakinggan ang mga figures, pero kailangan mo rin ng know-how. Pambalansi yan eh. Hindi ka pwedeng lagay ng lagay. At yun ang gusto kong i-share sa inyo in the days to come. Mararanasan niyo yung sinasabi ng Panginoon sa Lucas 6:38. Siksik, liglig, at maapaw. Kaya sa umagang ito, bago po tayo dumulog sa banal na hapunan, ay kung natin ito mayo, so kung hatiin po natin sa 2 mahalagang bagay ang atin pong tinalakay, ay una ay living purposely. Examine your life. Make good use of your time. Don't be foolish. Understand what the Lord's will is. Because God is knowable. God desires for us to know Him. That is living purposely. Pangalawa ay living in the Spirit. Huwag kang lalayo dun. Kasi kapag ganito, mga kapatid, we're giving God the credit for everything. Binibigay natin ang lahat ng pagkilala sa Panginoon, sa lahat ng kanyang mga ginagawa. We begin to worship God. We begin to be a worshiper, true worshiper of God. We begin to have a thankful heart, and we know now to mutually submit to one another, mga kapatid. So tayo po lumapit sa Panginoon. Aming dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo pong muli ay pagdalaw sa amin sa pamamagitan ng Santong Espiritu.
Gamitin mo, Panginoon, ng mga salitang ito na amin pong binulay-bulay na magbukas, Panginoon, ng kaunawaan sa amin, magbigay ng karunungan sa amin, upang mamuhay kami, Panginoon, ng may katalinuhan, ng may kaalaman, Panginoon. Mabuhay kami, O Diyos, na nagpapahalaga sa bawat sandali na ipinagkakaloob mo po sa amin. Pagpapahalaga na kung saan ay nagkakaroon po ng pagbubunga, Panginoon, pagyabong, paglago, O Diyos. Hindi lamang sa spiritual, hindi lamang sa physical, maging Lord sa mga material na bagay, sapagkat yun ang nais mo, Panginoon. You came, Panginoon, for us to have a life that is abundant, na ang amin pong pangangailangan ay laging nakasalalay sa iyo, at ikaw, O Diyos, ang nagpupuno. At Panginoon, natutunan po namin, Panginoon, na maging lango sa Espiritu, hindi sa alak, Panginoon. Natutunan din namin, Panginoon, ang pagkakaroon ng pagtitipo na meron pong pag-aawit ang nagmumula sa amin pong mga puso, O Diyos. Natutunan din po namin, Panginoon, na paapawin ang pasasalamat sa higit sa lahat. Tinuro mo sa amin, Panginoon, kung papaano ang una ay magsuko ng buhay sa iyo at magpakumbaba naman sa harap ng maraming tao. Kaya, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga kapatid na ginawi mo, Panginoon, sa iyong sambahan. Palain mo po sila, hindi lamang sa spiritual, lalo't higit, Panginoon, sa mga material ding pangangailangan, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at sa mga susunod pang aspeto ng gawain, ikaw ang patuloy na malugod, sapagkat ito'y aming dinadalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen, amen. Okay? Ano to? Okay. Ng buhay mo mag-iisa, upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ng hirap, ito ang tinalo ng bagong tipan. Hinamin mo makibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan. At ito makiisa. Doon sa Kalbaryo ay tumingin. Panginoon, marami pong salamat na muli kami ay sasapit, Panginoon, sa ordinansa ng iyong iglesia. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong to na kami, O Diyos, ay magiging kabahagi, Panginoon, sa iyong banal na hapunan. Salamat po, O Diyos, sa mga elemento ng tinapay at ng saro na amin pong tatanggapin mula sa inyo. Kinikilala po namin, Panginoon,
ng mga elementong ito, bagamat ito'y sumisimbolo lamang, Panginoon, sa iyong dugo at katawan, ay nagpapaalala sa amin, Panginoon, ng iyong pong malalim na pag-ibig sa amin ay pinakita mo sa iyong pagtungo dito sa lupa, pakikapamuhay sa mga makasalanan. Sukdulan na ikaw, Panginoon, ay maparusahan at mapako sa krus. Ngunit salamat sapagkat ikaw ay nabuhay na magbalik at nangakong ang lahat ng mga nagtatapat sumasampalataya sa iyo ay iyo pong kakaunin, Panginoon. Kaya tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pong pasasalamat sa iyo. Taas po natin ang ating pong mga tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kanin. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup," taas pa natin ating mga saro, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Tayo po'y manalangin. Muli, salamat po, O Diyos, na pinahintulutan mo kami na maging kabahagi, Panginoon, ng iyong banal na hapunan. Kinikilala po namin, O Diyos, na ang mga simbolong ito ay kasangkapan, Panginoon, upang lalo po naming maalala ang iyong pong paghihirap, pagpapakasakit, ang iyong kamatayan. Higit, Panginoon, ang iyong muling pagkabuhay at ang pangako mo na kami iyong susunduin, Panginoon. Kaya maging kagalingan, kalakasan po ito sa amin, kalinisan, O Diyos, sa lahat ng aming pong mga karamihan, at kinikilala po namin ang lahat ng ito ay para sa iyo at mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen, amen. So, pwede na po tayo magbigay. Ayan, sige o, wag ko kayong mahiya. Pwede namang maulit yan. Walang limit. Only yan, only giving.